Ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday pagpasok sa PAR, posible maging kasing lakas ng Super Typhoon Yolanda. Ayon po yan sa Pag-asa. Nakatutok si Katrina Son. Biglang taas ang tubig sa sapang ito sa Barangay Lampari, Banga, South Cotabato nang umulan kahapon. Stranded ng ilang oras ang mga hindi makatawid sa sapa. Ang ilan, matapang na sinuong ang tubig habang tulak ang kanilang motorsiklo. Humupa rin ang baha kalaunan. Swimming pool na, swimming pool. Baha rin ang namerwisyo sa ilang taga Coronadal City dahil sa matinding ulan kaninang madaling araw. Nalubog ang ilang negosyo at bahay. Ang baha naman sa Sultan sa Barongis, Sultan Kudarat, halos kulay berde na. Bumuhos din ang malakas na ulan kanina sa Metro Manila. Sa Magsaysay Boulevard, Quezon City, hanggang gutter ang baha na nagpahirap sa mga motorista. Binaha rin sa bahaging ito ng Santa Mesa at sa kanto ng Taft Avenue sa UN Avenue sa Manila. Nabulaga rin ng biglang ulan ang mga motorista sa Ayala Bridge at ilang bahagi ng Pasay City. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Metro Manila. Binabantayan din ng Pag-asa ang paglapit sa bansa ng super typhoon sa Pacific Ocean na may international name na Bavi. Sa Miyerkules, nakikita ng Pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Inday. Comparable po siya sa Yolanda in terms of intensity. Malaking area pa ng karagatan yung tatahakin nito, so magpapatuloy yung intensification nito. Pero in terms of its impacts or hazards, generally papuntang extreme northern Luzon yung sentro ng mata nitong si Bagyong Bavi. Pinag-iingat ng Pag-asa ang mga taga Cagayan Valley at iba pang bahagi ng northern Luzon. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na sa Martes pa lang magtaas na ng tropical cyclone wind signal. Maaari rin isailalim sa signal number 4 ang Batanes na inaasahang daraanan ng mata ng bagyo. Kahit hindi nakikitang maglalandfall ang bagyo, palalakasin naman ito ang habagat na maaaring magpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, lalo na sa Huwebes. Naghahanda riyan ang Barangay Tatalon, Quezon City, na problema tuwing tag-ulan ang baha. Tinatali po namin yan sa gilid, tinatabi namin para kung sa ganon, kung tumaas na po yung tubig, pumupunta kami doon. Inaanda rin namin yung mga lubid namin, no? And kung paano namin isasara yung kalsada. Tinitignan din ng Pag-asa kung makakatulong ang pag-uulang dulot ng bagyo para mapataas ang level ng mga dam at matubigan ang mga watershed sa Luzon, partikular ang Angat Dam na mas mababa na sa 160-meter critical level. Not necessarily kailangan magkaulan talaga sa mismong dam. So kung makakaroon man tayo ng rainfall sa mga surrounding areas, particularly over Central Luzon, definitely makakatulong po ito. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.